Magbabalik po tayo sa napakaganda po nating usapin patungkol po doon sa banal na kasulatan. At ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo sapagkat muli tayong magkakasama-sama. Binabati ko po ang lahat ng ating subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. At tayo po ngayon ay level up. Bakit ko sinabing level up? Andito po tayo sa rooftop ng aming pong accommodation. At ito po yung itsura ng aming pong lugar dito sa Saudi Arabia, yung aming pong pinagtitirhan. May mga katabing building. Kung nakikita nyo po dito sa left side na ito po yung nandito po kami sa building na ito. Nasa baba po kami, first floor po kami. At itong kinatatayuan ko po ay bali first story building lang po ito. So kaya andito rin po yung ibang mga Pinoy, mga ibang lahi na mga kapatiran natin na kanilang mga tinutuluyan. So ang topic po natin ngayon ay napakalaga dahil ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang ating Ama sa Langit, kung gaano kasarap magmahal at kung papaano siya patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating talapastanganan, ay patuloy pa rin niya tayong niyayakap sa lahat ng bagay. Ito po ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 15 verses 11 to 32. Ito po yung mga tinatawag na prodigal son o parable of the prodigal son, na ganito po ang binabanggit. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at ihati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at napunta sa malayong lupain. Nilustayin niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Na masukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa walang nagbigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya na kanyang ginawa at sinabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama, samantalang aki namamatay dito ng gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ng anak na panganay. Nang umuwi siya, ay malapit sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya,
Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para pagkasiyahan kami ng aming mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya na pinatabang buya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Mga kapatid at mga magulang, kahit sa biological na tingnan natin ang pagkakataon na ito, ay mas mataas ang porsyento ng mga ama na mapag-aruga at mapagmahal na ama. Hindi niya ikinikiling ang kanyang patuloy na pagtingin at pag-unawa sa kanyang mga anak. Ako po naranasan ko sa aking tatang o sa aking ama, o maging hindi lang ako, maging mga kapatid ko, ang pagiging istrikto ng isang ama. Pero siya po ay wala na sa aming paningin, ibig sabihin ay kinuha na ng Panginoon ang kanyang buhay. Pero mayroong mga aral at mayroong mga bagay na hindi mo kayang kalimutan dahil sa kanyang pagiging ama sa amin. Stricto siya sa lahat ng bagay, pero ang kanyang pagmamahal ay lubos-lubos para sa aming mga anak. Although na sinasabi natin magkakaiba po ng ugali ang mga anak, at katulad ko po, ako po ay isang bunso, at siguro po kaya naramdaman ko ang patuloy na pagmamahal ng aking ama ay dahil sa maliit pa lang po ako ay marami na po ako naging sakit. Marami nang ako naranasang mga operasyon. At ang tumatak sa isipan ko ay lagi nasa tabi ang aking ama. Lalong higit nung maliit pa po ako, when I was 5 years old, ay pasan-pasan po niya ako dahil hindi ako makalakad. Dahil sa may sakit ang aking isang kanang paa. So, doon po ay ramdam ko bilang isang ama yung kanyang pagmamahal. Ganon din ang aking ina. So, sa pagkakataon na ito, ang talinghaga na ito tungkol sa alibugang anak ay nagpapakita, nagpapamalas na walang katapusang pagmamahal. Although ang anak na ito na siyang lumustay ng ari-arian ng mana niya para dun sa ama, ay hindi ito tiningnan ng ama, kung hindi ang nakita ng ama yung pagbabalik at na-realize nung anak na ito yung kanyang pagkakamali. Ito po yung kagandahan sa ating Panginoon Diyos. Hindi po nakikita yung karumihan, yung ating mga kasalanan. Kung ano man ang naging nagawa mo, na nakapatay ka man, nakapagnakaw ka man, naging barumbado ka man sa pamilya, naging ikaw man ay isa sa mga tinatawag na pusakal, o kung alam ko po, napapanood nyo po yung Batang Quiapo, si Coco Martin. Actually, ako po ay napapanood ko rin po dito sa Saudi Arabia. Kahit po ito ay mga replay lang, ay napapanood po namin ito bilang isa sa mga nagpapaalis ng homesickness po namin. So, yung mga pelikula po na yan. So, nakaka-relate po tayo dyan. Kung nakikita at nasundan nyo po ang teleserye na ito, ay iba't iba ng klase ng kasalanan mayroon sa programang ito. Pero yung ating Panginoon Diyos sa totoong buhay, kung nangyayari man sa iyo to, hindi po niya tayo kailanman itataboy. Kaya ito po ay nasa Biblia at maraming aral tayong mapupulot. At ang istorya na ito ay yung pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang mga anak na nagbabalik loob, ay dalawang kamay po niya tayong yayakapin.
kung papaano yung ating Ama sa mundong ibabaw na ito ay sa biological na ama na po natin ay ganun ang pagmamahal po sa atin at hindi po siya nagtatangi. Mas lalong higit po ang ating Panginoon Diyos na hindi nagtatangi. Kailangan lang pong ma-realize natin yung ating pagkukulang at ang ating mga kasalanang ginawa. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw. Napakasaya po. So, unconditional love ang ibinigay po ng ating Ama. Anuman ang kasalanan ay kanyang patatawarin po ito. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan at ang kanyang pagmamahal bilang isang ama. Kaya nga po sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay binago po ang tinatawag na, hindi naman natin sinasabing binaliwala ng Panginoon ang kautusan, kung hindi mas lalong pinababaw at mas lalong pinadali ng ating Panginoong Hesukristo ang paglapit po sa Kanya. Yung magsisi lang po tayo ng ating kasalanan ay napakalaking reward ang ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yung ma-realize po natin na tayo nagkamali, mga kapatid at mga magulang. Sanglaksang anghel ang nagdiriwang. Kaya nung siya ay bumalik at nakita ng Ama, mga kapatid, yung kagalakan sa puso. Hindi po ba? Pag tayo nagagalak at tayo natutuwa sa ating mga buhay, mayroon po tayong gagawin. Kaya ang ginawa po ng Ama na ito ay yung espesyal na damit. Binihisan po ang kanyang anak na nagbalik na ito. At hindi lang yun. Nilagyan siya o sinuoton siya ng sandalyas. Nilagyan siya ng mga singsing. Binigyan siya ng mga singsing. Nagpapatunay po ito na nagbalik muli ang pagiging tunay na anak na katulad po natin ng Panginoon Diyos. Bibihisan po niya tayo. Kung ano man ang nangyari sa buhay natin, kinalimutan na po ng Ama ito. Kung hindi, gagawin po tayong busilak sa kanyang paanan. Mula ulo hanggang paa, babaguhin niya po tayo. Kaya hindi lamang po yun, nagkaroon pa po ng kasiyahan. Naghandaan pa po yung pinaka-espesyal na pinatabang guya ay ipinagkaloob po sa anak na ito. What is the key? Ano ang susi? Magbalik loob lamang. Ma-realize natin yung ating nagawang mga kasalanan. At take note, hindi na po dapat natin itong babalikan kailanman. Ano po ang aral po natin? Hindi mo magagawang magkasala sa kapatawaran ng Panginoon Diyos. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Pag tayo nasa paglingap at nasa yakap ng ating Panginoon Diyos, kahit minsan hindi na po nating iisiping tayo magkasala. Lagi pong nababantayan na ang ating puso. Laging nasa bandang lahat ng bawat minuto, bawat oras, sumagi sa isipan natin, mali nga pala ito. Hindi na po natin kailanman gagawin ang pagkakasalan at hindi na po natin kailanman mauulit pa ito. Mga kapatid at mga magulang, masarap ang nasa piling ng ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng ating mga suliranit, mga pagsubok at problema, kung dumadanas ka man ng pagkakasakit, kung dumadanas ka man ng injustice, kung ikaw man ay nahatulan ng hindi mo ginawa, mga kapatid, hindi po natutulog ang Panginoon Diyos. Mayroong pong mga pagkakataon at may oras po na kikilos ang Panginoon Diyos. Gagamit siya ng mga tao, gagamit siya kung sino man ang instrumento niya upang ipadama niya, ipaabot niya ang pagmamahal niya. Tulad ng lalaki at ang bunsong anak na ito. Gumamit ang Panginoon Diyos ng instrumento upang bumalik siya dun sa Ama na tunay na nagmamahal sa atin. Nawa, mayroon tayong natutunan sa ating video natin ngayon. Ang Panginoon Diyos hindi kailanman nagtatangi ng kanyang mga anak na nagbabalik loob sa kanyang piling. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.